Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 15 pulis na sangkot umano sa mga nawawalang sabongero isinailalim sa restricted duty. Mga umano'y ebidensya sa cellphone ni alias Totoy tungkol sa pagkawala ng mga sabongero, pinasunog na raw. PCSO chairman idinawit na rin. Presyo ng mga pagkain bumagal ang pagtaas kahit pumilis ang inflation nitong Hunyo. Hanggang pisong rollback sa presyo kada litro ng gasolina posible sa susunod na linggo. Rider na lasing nahulog sa hukay, nagliyab pa ang motor. Truck sa Olongapo, inararo ang 3 establishmento. Bagyong Bising umalista ng bansa pero buntot ng bagyo nagpapaulan pa rin. Posible pa yang bumalik sa Lunes. At sa Frontline Showbiz, Miss Universe Catriona Gray napasabak sa aktingan sa Jurassic Park. Sinailalim na sa restricted duty ang 15 pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Inanunsyo po yan ng DOJ kaninang sabay sa pulong ito ng mga kaanak ng mga biktima. Tanggap na raw ng karamihan sa kanila ang sinapit ng mga sabongero, pero gusto raw nilang makita kahit buto ng kanilang kaanak. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Dala ang mga larawan ng mga nawawalang sabongero. Nakipagpulong sa Department of Justice ang kanilang mga kaanak. Nabuhayan daw ng pag-asa ang mga kaanak matapos ang paglantad ni Julie Dondon Padidongan o alias Totoy. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Ayon sa DOJ, may 15 pulis na tinukoy na sinasabi umanong malaki ang partisipasyon sa mga nawawalang sabongero. Isinailalim na sila sa restricted duty. Nag-carry out ng executions. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. May mga testigo na rin daw na makapagtuturo kung saan sa Taal Lake itinapon ang mga biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ng DOJ sa gobyerno ng Japan para humingi ng tulong sa mga mas high-tech na kagamitan. Matapos makipagpulong sa DOJ, nagpunta rin sa tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Marami sa kanila ang tanggap na raw ang posibleng sinapit ng mga nawawalang sabongero. Hiling lang nila na marisolba ang kaso at mapanabot ang mga nasa likod ng krimen. Alam na po namin ang aming mahal sa buhay ay wala na. Din yun na lang po ang aming kung may natitira pa bang buto. Kahit buto man lang po ng mga anak namin, makita namin yung isa ko po lalaki. Bakit naman po gano'n napakasakit po para sa akin? Para naman pong halip na pinatay ang aking anak. Dapat naman po hindi nila pinatay ng lugo na lang ang aking anak. Ang kwento kung paano umano pinapatay ang mga sabongero may pagkakahalintulad sa larawang nakita ni Carmelita Lasco na nawalan ng anak dahil sa sabong. Aniya, may larawan ng anak niya na nakaluhod, nakaposas, nakapiring at may tali sa liig. Matapos niyan, binaril daw ang anak ni Lasco. Alos, mapatidan ako ng hininga. Masakit sa isang ina. Mawala ng anak. May mga anak din sila. May magulang, may pamilya. Hindi mababayaran ng aking sakit na dinadanas. Kwento pa ni Lasco, minsan na raw nag-alok ng tulong ang negosyanteng si Atong Ang sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Inoperan kami agad na, oh, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng, ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumita. So nag-offer ng tulong. Opo. Okay. Alam naman namin eh. Sa ngayon, nasa proteksyon na ng PNP si alias Totoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sinunog umano ang mga cellphone ni alias Totoy na naglalaman ng mga ebidensya. Kasabay niyan isang dating hukumang idinawit sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Matapos ituro ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang negosyanteng si Atong Ang bilang utak ng missing Sabongeros, meron na namang bagong idinadawit si Patidongan. Sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Patidongan na may dahilan kung bakit sa Mandaluyong siya kinasuhan ng kampo ni Ang. Dahil hawak nila yung Mandaluyong kasi yung ex-judge na chairman ng PCSO, yun ang naglalakad lahat ng mga kaso kaya ganun kalakas loob yan si Mr. Atong Ang. Walang binanggit na pangalan si alias Totoy pero isang retiradong judge ang kasalukuyang chairman ng Philippine Charity Sweepstake Office na si Felix Reyes. Sa isang text message sa News 5, itinanggi ni Reyes yan. Hindi raw niya kailanman tinulungan si Atong Ang sa anumang kaso nito. Dagdag pa ni Reyes, baka sinasadyang sirain ang kanyang pangalan lalo't nag-a-apply siya maging ombudsman. Bukod kay Reyes, kabilang din sa itinuro ni alias Totoy na may alam sa nangyari sa mga nawawalan sa bungero ay ang aktres na si Gretchen Barreto. Ayon sa kanyang abogadong sa attorney Alma Malonga, totoong kilala ng aktres si alias Totoy pero hindi raw totoong may alam si Barreto sa missing Sabongeros gaya ng sinasabi ni Patidongan. It's fantasy at ang purpose ni Mr. Whistleblower sa pagsangkot kay Miss Gretchen Barreto ay para magkaroon ng interest dito sa kwento na ito at may mga makinig sa kanya. It's unfortunate. It's not fair. It's a baseless accusation. Sa kabila niyan, ayaw pa rin patinag ni alias Totoy sa pagbubulgar ng mga nangyari. Ikinuwento niya kung paanong walang awang pinaslang ang higit 100 sabongero. Kadalasan daw sa mga yan ay mga nabistong nandaraya sa isabong. Kapag nahuli, kukunin sila ng isang police colonel sa raw dadalhin sa farm o palaisdaan. Sa napanood daw na video ni Patidongan, nakumpirma niyang pinahirapan ng mga sabongero. Pinusasan kasi nila yan, nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Yung killing mo simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then patay na, tinatapon sa gitna ng taalik. Pero paglilinaw lang, sa video lang yan nakita ni Patidongan. Hindi mo nasaksihan, Yes, sir. hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa. Yes, sir. Yes, sir. Dagdag pa ni Patidongan, pinasunog sa kanya ni Ang mga ebidensya. Kaya wala raw siya maipakitang larawan o video para patunayan ang nangyari sa missing Sabongeros. Yung mga cellphone ko, pinapasunog niya. Kinuha lahat yung cellphone ko, 13, pati cellphone ng misis ko, pati tab ng anak ko, kinuha nila. Ang ugali kasi talaga ni Mr. Ang, pag marami ka ng alam, pinagpaligpit ka na talaga niyan. Wala pang bagong pahayag si Ang, pero naunang niyang iginiit na wala siyang kasalanan sa mga nawawalang sabongero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ayon sa umunoy whistleblower, ang mga nawawalang sabongero ay binaon sa gitna ng Taal Lake. Kaya't ang tanong ng marami, paano kung hindi makita ang mga labi o yung mga bangkay? Tatayo ba ang isang kaso gaya po ng murder? Kung tutusin po, hindi po requirement sa Revised Penal Code na meron kang dead body para makonvict ka ng murder. Ang kailangan mo, unang-una, ay ang tinatawag na corpus delicti. Yan pong corpus delicti, Latin po yan, ay hindi po literal o physical na dead body. Ang ibig sabihin lamang yan ay body of evidence ng krimen, hindi po body of the victim. Ito po yung essential facts na magpapatunay na meron kang krimen na nangyari. So, anong kailangan patunayan nitong corpus delicti o yung body of evidence? Siyempre, ang pinaka-basic na ang biktima po ay namatay. Pangalawa, na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa krimen. Pag mapatunayan po yan, ang susunod na kailangang patunayan ay kung ang akusado nga ang gumawa ng nasabing krimen. Pero siyempre po, wala namang question na lubhang mas mahirap patunayan ang isang murder kung hindi mo mapapatunayan na meron kang namatay. Kaya't malaking bagay na meron kang maipakitang bangkay. Kumbaga, hindi naman requirement pero napakalaking tulong po yan. Nakita po natin yan sa kaso ng Maguindanao Massacre. 58 taong inulat nating napatay kasama na ang 32 media men. Pero nang ilabas ng QCRTC ang kanyang hatol laban sa ilang miyembro ng pamilya Ampatuan noong December 2019, ang hatol lamang sa kanila ay para sa 57 counts ng murder. Ano nangyari dun sa 58 victim? Siya po si Reynaldo Bebot Momay, isa pong photojournalist ng Midland Courier sa Tacurong City sa Sultan Kudarat. Kasama si Momay sa convoy ng mga media na minasakyan ng grupo ni Andal Ampatuan Sr. Ang problema, ang kanyang labi lamang ang hindi po nahanap.
Kung tutusin, marami sa mga pinatay ay hindi na po makilala pero sa pagmamadali ng ilang pamilyang ma-recover ang mga labi, wala makasiguro kung may ibang nakakuha ng kanyang labi. Sa kanyang desisyon, sinabi po ni Judge Jocelyn Solis Reyes na hindi niya pwedeng isama ang kaso ni Momay dahil wala pong na-recover na labi. Hindi raw maaaring i-presume na si Momay ay biktima rin ng murder dahil walang ebidensyang magpapatunay nito ayon kay Judge Reyes. Kahit ang postiso na na-recover sa massacre site na ayon naman sa pamilya ni Momay ay sa kanya, ay hindi raw napatunayan conclusively na pag-aari ni Momay. So hanggang ngayon po, patuloy na nilalaban ng anak ni Momay na kilalanin ang kanyang ama bilang isa sa mga biktima ng massacre. Pero yun nga, merong mga nako-convict din kahit walang mahanap na bangkay. Meron naman po ang kontrobersyal na kaso ng magkapatid na si Mary Joy at Jacqueline Chong na nawala noon pang July 1997. Hanggang ngayon po, hindi pa nahanap ang kanilang mga labi. Pero taong 2004, sinintensya ng parusang lethal injection ng 7 lalaki sa salang rape at pagpatay sa magkapatid na Chong. Base po ito sa kontrobersyal na testimonya ng isang testigo lamang. Kalaunan na commute sa reclusion perpetua ang hatol dahil sa pag-repeal ng death penalty noong 2006. Ang isa naman sa mga convicted, si Paco Larrañaga, nilipat sa isang kulungan sa Espanya noong 2009 dahil siya po ay dual Filipino-Spanish citizen. Ito pa po ang isang kaso, ang kaso ng nawawalang mayor ng Bien Unido sa Bohol, si Gisela Boniel. Nawala siya noong June 2017. Kalaunan, sinampa ng kasong murder ang kanyang asawa na si Nino Ray Boniel. Di na po nahanap ang kanyang bangkay. Ang kanyang asawa naman nag-plead ng guilty noong February 2022 at nabigyan po ng 14-year jail sentence. Dinipensahan ng Malacanang ang kumakalat ngayong larawan ni PCO Secretary J. Ruiz kasama ang isang alias Brown na sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon sa palasyo, inimbitahan lang si Ruiz sa birthday party ng isang content creator. Hindi naman daw kontrolado ni Ruiz kung sino pa ang imbitado sa nasabing party. Base sa post ng naturang content creator, April 2024 ito nangyari. Kabilang sa mga dumalo sa party si alias Brown na dating tauhan umano ng negosyanteng si Atong Ang. Isa si alias Brown sa respondent sa sinampang reklamo ni Ang laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongano alias Totoy. Parehong iniuugnay ni alias Totoy sina Ang at Brown sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa ibang balita, bumilis ng bahagya ang ating inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila po niyan, bumagal naman ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Nakatulong daw dyan ang 20 pesos na kada kilong bigas ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mula sa 1.3% noong Mayo, bahagyang bumilis ang inflation sa Pilipinas nitong June sa 1.4%. Pero kung ikukumpara, higit na mas mababa ito sa 3.7% na naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ito na rin ang unang beses na bumilis ang inflation ngayong 2025 matapos ang 4 na buwang pagbagal nito. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, gas at utilities, partikular na ng kuryente, ang dahilan ng muling pagbilis ng inflation. Nakadagdag din daw ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gas at diesel, pati na ang pagtaas ng tuition sa pagsisimula ng pasukan. Sa kabilang banda, bumagal naman ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Mula sa 0.7% noong Mayo, bumagal ito sa 0.1 ngayong Hunyo. Higit na mas mababa rin sa 6.5% noong nakaraang taon ng parehong buwan. Ayon sa PSA, epekto ito ng pagbaba ng presyo ng gulay, mais, cooking bananas at ng bigas na bumagal sa negative 14.3% ang inflation ngayong buwan mula sa negative 12.8 noong Mayo. Ito na raw ang pinakamababang year-to-year inflation sa bigas simula noong 1995. Ayon sa PSA, epekto na ito ng 20 pesos na bigas ng Administrasyong Marcos. I was informed that even doon sa sample outlets natin, pumapasok na yung 20 peso per kilo na rice. So may impact na siya. Yun nga lang, bumilis naman ang pagtaas ng presyo ng karne ngayong buwan sa 9.1% kumpara noong 7.9 noong Mayo. Tingin dyan ng Department of Agriculture. Alam natin yung baboy hindi pa ganun nakaka-recover and malaki nga yung demand, patuloy yung paglaki ng demand. Kaya nagkakaroon ng pressure sa presyuhan ng karne baboy.
Magtatakda naman ang DA ng maximum suggested retail price sa pork imports sa Agosto para maging stable ang presyo ng karneng baboy. Kung magkano, yan ang pinag-aaralan pa ng ahensya. Babantayan din ng PSA ang magiging epekto ng gyera ng Israel at Iran na naging sanhi ng sunod-sunod na oil price hike. Posible rin daw tumaas ang presyo ng ilang produkto at serbisyo sa mga susunod na buwan dahil sa 50 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. May panibago na namang rollback na nakaamba sa presyo ng petrolyo. Piso o higit pang inaasahang tapya sa kada litro ng gasolina. Nasa 50 sentimo naman sa diesel habang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa dahilan ng pagbaba sa presyo ay ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pati na rin ang pagtaas ng supply ng langis sa merkado. Ito na ang ikalawang sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kasunod ng malakihang taas presyo nito. Bumulabog ang magkakahiwalay na aksidente sa Taguig City. Kabilang na ang isang truck na bumangga sa puno at may nadamay pang rider. Yan po at iba pang disgrasya sa Frontline Report ni Gary De Leon. Bumangga sa puno ang truck na yan sa C5 Road sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Sa service road naman sa ibaba, bulagta at walang malay ang isang babaeng rider. Sugatan siya ng tamaan ng tumilapong bakal na harang ng kalsada. Hindi naman nasaktan ang angkas niyang bata. Nasugatan din ang helper ng truck habang ligtas naman ang driver at pahinante. Ayon sa pahinante, nawalan sila ng kontrol. Dahilan para ibangga na lamang ang sasakyan sa puno. Nawalan po kami ng preno. Parang may pumutok po siya na pumutok po yung ng hangin. Kaya pinilit na lang namin yung bunggo dito. Nauwi sa areglo ang aksidente. Sa Taguig pa rin, dead on the spot ang isang babaeng rider na nagulungan ng truck sa Barangay Bagong Bayan. Ayon sa mga otoridad, iniwasan ng truck ang isa pang truck na nag-overtake. Bahagyang kumabig ang truck pero nahagip na pala na nikurang gulong nito ang katabing rider. Naka-helmet ang rider ngunit hindi ito umubra sa bigat ng truck. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binabayunan ng ulang dala ng Bagyong Bising ang mga probinsya sa norte. Ang isang sityo nga sa Itogon, Benguet na isolate dahil sa landslide. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Putik at mga tipak ng bato ang bumabagsak sa bahagi ng bundok na ito sa Barangay Virac, Itogon, Benguet. Dahil yan sa walang tigil na pag-ulan na siyang nagpalambot ng lupa. Nangyari ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Bising sa Northern Luzon. Dahil sa landslide, nasira ang hanging bridge sa lugar. Isolated tuloy o walang makapasok o makalabas sa bahaging ito ng sityo. Meron din namang mga lumikas na residente. Sa Hongduan, Ifugao, sarado ang kalsada dahil sa nagkalat na mga batot lupa. Patuloy ang clearing operations doon. Isang lane lang naman ang nadaraanan sa Barangay Poblacion Paracelis Mountain Province dahil sa mga bumagsak na bato. Sa Santiago, Ilocos Sur naman, nasa 10 pamilya ang lumikas dahil sa pag-uulang dulot ng Bagyong Bising. Dahil din sa mga pag-uulan, binabantayan ng MDRMO ang level ng tubig sa Abra River. Sa Vintar, Ilocos Norte, binabantayan din ang posibleng pag-apaw ng Bislac River. Ang Lingayen, Pangasinan, naghahanda sa epekto ng sama ng panahon. Puspusan ang paglilinis ng mga estero para hindi magbara ang daluyan sakaling bumaha. Karamihan din ng bayan sa probinsya ng Pangasinan ang nagdeklara ng walang pasok. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, maganda sa maulang weekend. Kahit kasi nasa labas na ng Philippine Air Responsibility ang dating Bagyong Bising, ay meron pa rin epekto yan sa ating bansa. Nagpapaulan kasi hanggang ngayon na buntot ng bagyo sa Ilocos Norte at sa Batanes. Sa forecast ng Metra, liliko ang bagyo pa Hilagang Silangan. Posible yang pumasok ulit sa northwestern boundary ng PAR sa Lunes at lumakas sa tropical storm category. Pero sa mga araw na yan ay wala ng epekto ang bagyo sa atin. Sa ngayon, bahagya pang nahahatak ng bagyo ang habagat na nagpapaulan sa natitirang panig ng Pilipinas. Kaya't buong araw maulan bukas sa kanlurang panig ng Luzon. May chance ring umulan sa hapon sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Visayas at sa Mindanao. Gayon din dito sa Metro Manila. Ingat po dahil posible yang magdulot ng pagbaha at mga landslides. Showbiz Tonight tayo. Ken Lia na nga ba ang new love team?
Kinilig ang fans at na-excite nang makita in one frame si Dabarkads Julia Barreto at Enrique Hill. Nagkasama sila sa isang meeting. Maraming nag-aabang kung pelikula o serye ba ang pagsasamahan ng dalawa. Abangan natin yan soon. Pumanaw na sa edad na 78 ang veteran talent manager at kolumnistang si Lolit Solis. Mula sa Amerika, dumating ang anak ni Manay Lolit na si Sneezy Solis McDonald at kinumpirmang inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay at pag-aalala sa veteranang talent manager. Kabilang sa mga naging alaga niya ay sina Gabby Concepcion, Rufa Gutierrez, Lorna Tolentino at Bong Revilla. Bago pumasok sa makulay na mundo ng showbiz, siya ay isang police beat reporter. Sa paglipas ng maraming taon, nakilalang palaban si Manay Lolit. Kabilang sa mga hamong hinarap niya ay ang sakit sa bato. More showbiz updates coming your way. Diyan lang po kayo. Tricycle driver pinagtataga ng nakalitan niya sa kalsada sa Leyte. At Miss Universe 2018 Catriona Gray spotted sa set ng Jurassic Park. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang dalawang dating Pogo workers na abisadong nagbebenta ng pekeng pera online. Nakuha sa kanilang mahigit 100 piraso ng pekeng 1,000 peso bills. Hinala ng mga pulis, may malaking supplier at distributor ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking yan nang ma-corner ng mga pulis sa Las Piñas. Lantaran umano ang pagbebenta ng mga sospek ng pekeng pera online. Kaya naman, pinunteriya sila ng entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. They are selling this for 150 pesos, yung 1,000 paper money, and talagang lantaran binibenta nila on the social media platform. Ang dalawang naaresto, kapwa mga dating empleyado ng Pogo. Nakuha sa kanila ang mahigit 100 piraso ng pekeng 1,000 peso bill. Hinala ng PNP, mayroon pang mas malaking supplier at distributor ang mga sospek. Sabi ng BSP, maituturing na economic sabotage ang pagpapakalat ng mga pekeng pera. Bakit economic sabotage? Number 1, lugi. Kawaway mga ordinaryong mamamayan natin na nabibiktima. Hindi papalitan ng bangko ang pekeng pera. Itinanggi naman ng mga sospek na sa kanila ang nakuhang bundle ng pekeng pera. Hindi po. Isabi sa inyo raw. Saan nyo nakuha mo yun? Hindi po na lang. Mahaharap sila sa reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Ipinasara ng DMW ang magkakonsyabang travel agency at recruitment agency sa Maynila na nabistong nag-aalok ng peking trabaho abroad. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mamimitas lang ng prutas at mushroom sa Poland, nasa 70,000 pesos na agad ang buwan ng sahod. Sino ba naman ang aayaw sa ganyang trabaho? Kaya naman naengganyo ang TNVS driver na si John. Naabutan namin siya sa recruitment agency na ito sa Ermita, Maynila. Isinanlapan niya ang kanilang lote sa Pangasinan para may maipang proseso ng dokumento. Umabot sa 200,000 pesos ang mga nagastos ni John pero hindi pa rin siya nakakaalis ng bansa. Budol pala. Mushroom picker po yung pinangakong trabaho sa akin sa Poland po. Pero nung lumabas po yung working permit ko, factory worker na po ng foam po. Dumulog si John sa Department of Migrant Workers. Dito na isinagawa ang entrapment operation sa kakuntsaba ng recruitment agency na isang travel agency sa Malate. Sa naturang travel agency, pinoproseso ang mga dokumento at bayad ng mga bubuduling aplikante. So, nabawal na mag-recruit ang kahit na ano at kahit na sino
nang walang lisensya galing sa DMW. At yung lisensya na yon, hindi niya pwedeng ipahiram sa iba. So yun yung ginagawa nitong Raven Air na travel tours. Naaktuhan ng DMW ang isang empleyado ng travel agency na kakukuha lang ng pera bilang placement fee ng isang nagpanggap na aplikante. Pero nang huhulihin na ang staff ng agency, nagmatigas ito at nag-iiyak sa gilid. Pinaskilan na ng closure order ang recruitment at travel agency. Paalala ng DMW maging mapanuri sa mga recruitment agency na nais-applyan. Palagian umanong tignan ang mga permit at dokumento nito kung anong trabaho at saang mga bansa lang ito may lehitimong partner agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mas pinigting ang pagpapatupad ng curfew hour sa lungsod ng Manila. Sa pag-iikot ng mga pulis, nabisong ilang nagtitinda sa mga kalsada. Pinali sila at sinama sa police station. Sinigip din ang mga menor de edad at iba pang natutulog sa mga lansangan. Wala raw multa sa mga mahuhuli na lumalabag sa curfew. Ngunit babala ng Manila Police District, lalo na sa mga kabataan, ipapatawag ang kanilang mga magulang kung paulit-ulit na lalabag. Bukod sa curfew, nagigipit din ang lungsod sa mga maiingay na tambucho. Sa Tondo pa lamang, 18 modified mufflers ang nakumpiska. Kapag nasa higit 99 decibels ang ingay ng motor, kukumpiskay ng muffler nito at matitikitan pa ang motorista. Ang mga nahuli ay may multang 1,000 piso sa first offense, 2,000 naman sa second at 3,000 sa third offense. Exempted naman ang mga big bike o motorsiklo na nasa 400cc pataas. The heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Yung pagbebenta, ay hindi naman namin na pinagbabawalan. The people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. Hindi na lang Miss Universe at a model si Catriona Gray. May ibubuga rin siya sa aktingan gaya sa Jurassic Park. Eksena kung eksena si Kath habang hinahabol sila ng dinosaur. Pero ang eksenang yan, promotional video para sa Jurassic World Rebirth. Maraming fans naman niya ang hopeful na seseryosohin talaga ni Kath ang pag-aarte. Showing na sa mga sinehan sa bansa this July 3 ang Jurassic World Rebirth. Susunod, tricycle driver sa Leyte pinagtataga ng nakaalitan niya sa kalsada. Lasing na rider, patay na mahulog sa hukay sa kinukumpuning kalsada sa Cotabato. Nagliyab pa ang motor. At Ben and Ben at Moira De La Torre mapanakit sa bago nilang collab song na I'm Okay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inabangan at pinagtataga ng isang lalaki ang nakaalitan niyang tricycle driver sa Palo, Leyte. Una nang nasangkot sa away kalsada ang dalawa, kaya't rumesbak ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Sa video na ito, makikitang biglang hinarang ng lalaking yan ang isang tricycle sa barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Sinubukan pang umiwas ng tricycle driver pero hindi ito pinatakas. Dito na siya sunod-sunod na inundayan ng saksak. Panay depensa lang ang nagawa ng senior citizen na driver at nang makahanap ng tiyempo, kumari pa sa ito ng takbo. Base sa investigasyon, road rage ang ugat ng krimen. Prior po ng incident, itong biktima at saka yung suspect, nagkaroon po sila ng road rage. Nagkaroon sila ng heated argument. Tapos, hinabangan po yung biktima natin ng suspect sa kalsada. Nagtamo ng taga sa kalawang muka at saksak sa dibdib ang 62 years old na biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Habang ang 22 years old na suspect sumuko sa mga otoridad. Nakumpiska sa kanya ang itak na kanyang ginamit. Naharap siya sa reklamang frustrated murder.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Inararo ng dump truck ang 3 establishmento sa Olongapo City. Nasawi ang mismong driver na naipit sa kanyang sasakyan. Yan at iba pang aksidente sa Frontline report ni John Arua. Wasak ang unahang bahagi ng dump truck na yan sa Maharlika Road sa Olongapo City. Nahirapan ang mga rescuer na mailabas ang naipit na driver. 3 establishmento ang inararo ng naturang truck. Kita sa drone shot ang pinsalang idinulot ng aksidente. Dinala pa sa ospital ang truck driver pero binawian ng buhay. Nakaligtas naman ang mga natrap sa establishmento. Ayon sa mga pulis, papuntang Bataan ang truck na may kargang buhangin mula sa San Marcelino, Zambales. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Tila na yuping lata ang trailer truck na yan na nahulog sa bangin sa Banggi, Ilocos Norte. Ligtas ang pahinante habang bangkay ng natagpuan ng driver. Ginamit din ang mga heavy equipment sa retrieval operation. Ayon sa mga otoridad, galing pa sa Bacnutan, La Union ang truck na kargado ng semento at pauwi na sana sa Balesteros, Cagayan. Pagdating sa Zigzag Road, hindi na umano natansya ng driver ang pagliko kaya nahulog sa bangin. Accident prone din daw ang naturang kalsada. Sa kuha naman ng CCTV sa Makilala, Cotabato, kita ang pagbangga ng umaharurot na motorsiklo sa mga nakalatag na signage sa kinukumpuning highway. Nagliyab ba ang motor nang mahulog sa 4 na talampakang hukay? Tubig ang ilalim nito. Isinugod sa ospital ang rider pero idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon galing sa gimikan ng biktima kasama ang barkada at pauwi na sana ng mga aksidente. Nagmaneho siya ng lasing at walang helmet. Sa Cebu City, kita sa CCTV ang isang pampasahirong jeep na liliko pa kaliwa mula sa intersection. Bumangga rito ang umaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang rider. Nabali ang kanyang paa at nabasag ang panga. Ligtas naman na siya pero kailangang operahan. Sugatan ang 5 sakay ng van kabilang ang lalaking yan na napaupo na lang sa gilid ng kalsada. Magde-deliver sana sila ng mga karne ng manok nang biglang mawala ng preno ang sasakyan. Agad silang dinala sa ospital at nagpapagaling na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Bigong makapasok sa finals ang Alas Pilipinas matapos silang talunin ng Russia sa VTV International Women's Cup 2025. Pero may tsansa pa silang makabronze. First set pa lang ay pinasiklaban na sila ng mga pamatay na spike ng Russians. Nakabawi ang Alas sa second set pero ayaw patinag ng mas matatangkad na Korabelka ng Russia hanggang sa third and fourth set. Sa kabila niya, lalaban pa rin ang Alas Pilipinas para sa bronze medal. Kakalabanin nila kung sino man ang matatalo sa pagitan ng Vietnam at Chinese Taipei. Nakipag-bonding sa mga fans si pambansang kamao Manny Pacquiao sa Los Angeles, California. Nakapagpa-picture at autograph ang ilang fans kay Pacquiao. Game din siyang nakijam. Kasalukuyang nasa LA si Pacquiao para mag-training sa nalalapit niyang WBC Welterweight Championship bout kay American boxer Mario Barrios. Mapapanood po yan sa Signal Pay-Per-View, Satellite Pay-Per-View at ang Pilipinas Live app. Gayon din sa One Sports, RPTV, One Sports Plus at sa TV5. Sa July 20 na po yan, oras dito sa Pilipinas. Binabash ang social media personality na si Wamos Cruz dahil sa pag-endorse ng sugal matapos operahan. Sa isang video, ibinalita ni Wamos sa kanyang followers na umabot ng halos ₱250,000 ang kanyang bill. Successful naman ang operasyon ni Wamos sa luslos. Sa dulo ng video, may endorsement ng online sugal. Say ng netizens, inoperahan na nga, nag-endorso pa ng sugal. Sa ngayon, patuloy ang pagpapagaling ni Wamos. Abangan, aso, literal na barker sa jeep. At kay drama star Han So-hee, may pa-fan meet sa bansa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Sumoble ang sakit ng kantang I'm Okay ni Moira De La Torre. Nakadagdag emosyon kasi nang mag-duet sila ng Ben and Ben. The world's in a hurry, but you just want to feel safe. You keep your feet steady, knowing you're about to break. Gloomy ang atake ng lyric video featuring ang ilang ganap habang nire-record nila ang kanta. Tungkol ang kanta sa feeling na sa halip na explain mo ang nararamdaman mo, mapapasabi ka na lang at magpapanggap na I'm okay. Mas nakarelate ang fans dahil feel na feel daw nila lalo ang kanta sa boses ni Moira at Ben and Ben vocalist Paolo and Miguel. At yan ang latest and hottest of World Night Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, Aso ang ating bida ngayong gabi. Suma-sideline siya bilang barker ng jeep. Nakasakay ang aso sa passenger seat ng jeep. Tila naghahakot ng pasahero. Sabi tuloy ng netizens, titira siyang barker. Nakaalalay naman sa kanya ang kanyang fur dad na Chupe. Galing naman. Pero bibilbo ako kung marunong siya manukli. Wag ganun. Barker lang tayo, sabi no. So, huwag masyado mataas ang expectations. Oo, ha? Lugar lang. Ano magaling sa mga GT driver, ha? Ay, yes. Kasi habang nagmamaneho, nagsusukli. At alam pa nila sino ang di nagbayad. Yes. Tapos magkukompute. Tatlo po, yung isa sa Cubao, yung isa sa ano. Tapos yung isa kasasakay lang, yung isa ano. Saka alam talaga nila, yung mga di pa nagbabayad siya, tapos masama na yung tingin nila sa person na yun. Huwag ka na lang tumingin. Yun nga. Ikaw yun, kung guilty ka. Pero cute yung aso na yan. Okay, weekend na po. Yay! Happy weekend. Malungkot na naman kami nito. Yan po, 45 minutong pag-imanis malagang headlines. Dinamay kami. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.